Kung alam mo lang kung anong kapalit ng nawala sa'yo, hindi ka iiyak, mag-aantay ka. Ang bawat pagkawala, may dahilan. At si Allah, kailanman, hindi kukuha ng walang ibinabalik. Lahat ng nangyayari sa buhay ng isang tao, Muslim man o hindi, sakit, kalungkutan, pagkawala ng mahal sa buhay o kabiguan, ay hindi kailanman aksidente. Lahat ng ito ay nakapaloob sa kadar, kapasyahan ng Allah. Kapag may nawala sa iyo, hindi iyon dahil kinalimutan ka ni Allah, kundi dahil may mas mabuting plano siya para sa iyo na hindi mo pa nakikita sa ngayon. Sinabi ni Allah sa Quran, maaaring may kinamumuhian kayo, ngunit iyon ay mabuti para sa inyo. At maaaring may minamahal kayo, ngunit iyon ay makakasama para sa inyo. At si Allah ang nakakaalam, samantalang kayo ay hindi nakakaalam. Surah Al-Baqarah 216. Ang pagsubok ay bahagi ng pagmamahal ni Allah. Kapag may inalis si Allah sa buhay mo, bagay man, pangarap o mahal sa buhay, hindi ibig sabihin na pinarurusahan ka niya. Sa halip, ito ay tanda na pinapadali sa niya ang puso mo, tinatanggal ang mga hadlang na pumipigil sa iyo na lumapit sa kanya. Sinabi ng propeta, kapag minamahal ni Allah ang isang tao, sinusubukan niya ito. Tirmidhi. Kaya kung nawalan ka, huwag mong isipin na pinarusahan o kinalimutan ka ni Allah, baka ito pa nga ang paraan niya para mas mapalapit ka sa Kanya. Ang kapalit ni Allah ay laging mas mainam. Kapag nagtiwala ka kay Allah at tinanggap mo ang pagkawala ng may sabar, pagtitiis, si Allah ay nangakong papalitan niya ito ng mas maganda, dito man sa mundo o sa kabilang buhay. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi ka mag-iiwan ng anumang bagay para sa Allah maliban na papalitan ka niya ng mas mainam kaysa doon. Musnad Ahmad Sahih. Ang ibig sabihin nito, kung nawala man ang minamahal mo, ari-arian mo o pangarap mo, kung inalay mo ito sa kapakanan ng pananampalataya, si Allah ang bahalang magbigay ng gantimpala o kapalit na higit pa sa iyong nawala. Ang pagtitiis sa best-eater ay may walang katumbas na gantimpala. Ang bawat luha, kirot o sakit ng pagkawala ay hindi nasasayang. Bawat sandali ng pagtitiis ay binibilang ni Allah at ito'y binabayaran ng gantimpala na higit pa sa inaasahan mo. Tunay nga na si Allah ay kasama ng mga mapagtiis. Surah Al-Baqarah 2:153. At sa araw ng paghuhukom, makikita ng mga mapagtiis ang napakalaking gantimpala hanggang sa manghihinayang ang iba na hindi sila tinesting sa mundo. Panghuli mga kapatid, tandaan natin, kapag may inalis si Allah, huwag kang magtanong ng bakit ako? Bagkus sabihin mo, Ya Allah, palitan mo ito ng mas mabuti para sa akin. Dahil ang pag-ibig ni Allah ay hindi kailanman kukuha ng walang ibinabalik. Maaaring hindi pa ngayon, pero darating ang araw na maiintindihan mo kung bakit. Kaya inalis ang isang tao o bagay sa buhay mo. Dahil may nakalaan siya na mas makakabuti sa kaluluwa mo at sa iyong kinabukasan. Dua para sa pagkawala, Allahumma ajirni fi musibati wa akhluf li khairan minha. O Allah, gantimpalaan mo ako sa aking pagsubok at palitan mo ito ng mas mabuti kaysa dito. Sahih Muslim. At kung may bagay man na kinuha si Allah sa buhay mo, alalahanin mo ang kanyang pangako. Tunay na pagkatapos ng kahirapan, may kaginhawahan. Surah Ash-Shar 74:6. Kaya huwag kang bibitaw. Dahil baka bukas, maramdaman mo na ang gantimpala ng iyong pagtitiis.